lumapit sa ating Panginoon na magbalik loob sa Kanya, na siya namang pinakadiwa ng panahong ito ng Kwaresma, na tayo ay magbalik loob sa Diyos, na ang ating buhay ay mas maging kalugod-lugod sa Kanya. Okay, na sa ating adhikain na ito ay merong kalaban na nais sirain, no, ang ating kaluluwa, no, na sa paghahangad natin na lumapit sa Panginoon, merong kalaban pinipilit din, no, kumbaga to distract us sa pamamagitan ng mga tukso o kaya mga kaaliwan na dala ng kasalanan, no, na siyang ipinibigay sa atin, no. At sino yung kalaban na ito? Yung dyablo, no, Helyo. No, ang ating Panginoong Jesus ay tinukso ng dyablo. Okay? At tayo din, no, tayong lahat ay tinutukso ng dyablo. Okay? Walang exempted doon, no? So lahat tayo ay nais ilayo ng ating kalaban sa ating Panginoon. So you can imagine, no, ang dyablo nakatutok palagi sa iyo. Okay, upang ikaw ay tuksuhin, upang ikaw ay ilayo sa Panginoon. No? So tingnan mo yung katabi mo. Yan. So hindi naman, no, hindi naman yan mukhang instrumento ng kalaban, no. Pero ang katotohanan, no, naririyan ang ating kalaban, no, sa ating pagsusumikap na lumapit sa Panginoon, gumawa ng kabutihan, ay hinahangad din niya, no, na ang ating kasiraan. At sa maraming anggulo natin pwedeng tingnan ng mga iba't ibang tukso na binigay, no, na hinamon ng diablo sa ating Panginoong Jesus. Okay? Pero no, in this homily, no, let me look at it from this angle, no, tatlong tuksong ito, no, sabihin natin sa physical aspect, emotional aspect, tsaka yung ating psychological, o pwede din natin psycho-spiritual, no, katulad ng napag-usapan namin kanina ni Bishop sa sasakyan, ano. So meron tayong iba't ibang kahinaan kasi yung diablo matalino, no. Alam niya yung kung saan tayo titirahin, no. Alam niya yung ating kahinaan. So meron tayong kahinaan physical, mga pangangailangan, meron tayong kahinaan emotionally, meron tayong kahinaan psychologically. So yung unang tukso na napakinggan natin sa Ebanghelyo talks of a physical temptation. Okay. Noong ang diablo, ito, si Jesus, no, matapos lamang siyang mag-ayuno, okay, so gutom na gutom siya. Okay, kaya nilapitan siya ng diablo. So alam ng diablo na gutom si Jesus. Kaya ang sabi sa kanya, no, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Okay, so ito'y tungkol sa tukso sa atin ng kalaban sa mga physical na bagay na hinahangad, no, ng ating katawan. Okay, pagkain, no, tulog, okay, yung pagiging banidoso sa katawan, o mga kahalayan, okay, na kalimitan ay nagiging hadlang sa paglapit natin sa Panginoon. Okay, kaya, no, ang tugon ng ating Panginoong Jesus dito, okay, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Okay. So marahil kasi, no, kapag masyado tayong babad sa pangangailangan ng ating katawan, sa hinahanap ng ating katawan, no, mawala tayo sa focus. So, sa dapat nating gawin, sa mga pagtugon natin, sa kung ano ang responsibilidad na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So alam ng kalaban, no, that this can be our weakness. Kaya doon niya tayo tirahin, no, matulog ka na lang ng matulog, no, masarap maging tamad, masarap ang walang ginagawa. Okay. So masarap lang palagi ang kumain. Okay. Yan. So that's the first aspect, no. At pangalawa ay pwede natin sabihin, no, emotional, no. Emotional part. Nung pangalawang subok noong diablo na tuksuhin ang ating Panginoong Jesus, na siya ay para siya ay magkasala, no, anong ginawa niya? Dinala siya sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ipinakita sa kanya lahat ng kaharian. O, ibibigay ko itong sa lahat, sa iyo lahat, kapag ako ay sambahin mo. Okay. So maaari natin sabihin, no, ito yung tukso, okay, na napaka-appealing sa atin, no, yung magkaroon, no, emotionally attractive to us, magkaroon ng kapangyarihan, magkaroon ng mga kayamanan dito sa mundo. No?
Kaya ang sagot ng ating Panginoong Hesus, ah, no, huwag mong sambahin ang mga bagay na ito, no, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sambahin mo. Siya lamang ang iyong paglingkuran. Okay? So, tingnan natin, minsan may mga ambisyon tayo, may mga hangad tayo na magkaroon ng mga ganitong bagay, sometimes even at the expense ng ating ugnayan, tamang ugnayan sa Diyos, tamang ugnayan sa kapwa, even at the expense of, doing bad things. Okay, so ngayon, halimbawa, malapit na ang eleksyon, merong maraming naghahangad na maluklok sa posisyon. Kapangyarihan yun. No? Pero ano yung tunay na hangad upang bakit nais ng isa na maluklok sa posisyon? Okay? So sana tunay na paglilingkod, hindi lamang magkamkam ng kapangyarihan, magkamkam ng kayamanan, kasi yun yung malaking tukso. Very attractive sa atin na magkaroon tayo ng kapangyarihan, kayamanan para sa ating sarili. No? So alam ng Diablo yung kahinaan nating yun. Pangatlo ay psychological. No, yung pangatlong tukso ng Diablo sa ating Panginoong Hesus ay sabi niya, tumalon ka dyan, sa mataas na yan. At pagtalon mo dyan, kung ikaw ang anak ng Diyos, sasagipin ka ng mga anghel. Yan. So dito, ito yung tukso na tungkol sa pagtitiwala sa Panginoon. Okay. About our identity. At dito, sinasabi ng ating Panginoon na huwag nating subukan, huwag mong subukan ang iyong Panginoong Diyos. Ibig sabihin, magtiwala ka sa Kanya. Okay? Sapagkat minsan, gusto natin patunayan, gusto natin siyang kumilos ng ayon sa ating kalooban, sa ayon sa ating gusto. Pero yung tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon gumawa ng mga milagrosong bagay sa ating buhay upang ibigay natin yung ating pagtitiwala sa Kanya. Upang patunayan sa atin na tayo Kanyang minamahal, na tayo Kanyang mga anak. So hindi kailangan nasubukan natin. Ang kailangan natin ay magtiwala lang sa Panginoon. Okay, so yun yung tugon ng ating Panginoong Hesus. Kaya as we go through this season of Lent, meron tayong tatlong kasanayan, 3 Lenten disciplines na paanyaya sa atin ng simbahan na ating gawin upang makatulong sa pagtugon natin dito sa mga karaniwang tukso sa atin ng kalaban. Ano yung 3 Lenten disciplines na yun? Okay? Una yung pag-aayuno. Pangalawa, paglilimos, almsgiving. Pangatlo yung pagdarasal. At kung ating titingnan, yung tatlong kasanayan na ito ay nagpapalakas sa atin upang tayo ay hindi mahulog sa tukso, sa pang-aakit sa atin ng kalaban. So yung pag-aayuno, fasting, yung tinutugunan nito ay yung tukso ng kalaban na tayo ay maging alipin ng ating katawan, maging alipin ng pangangailangan ng ating katawan. Okay? So kapag tayo ay nag-aayuno, muli nating kinukuha yung kapangyarihan natin sa ating sarili. Na kaya kong tanggihan yung dikta ng aking katawan, yung hinihiling ng aking katawan. Hindi ako alipin ng mga iba't ibang kung anumang kaaliwan dito sa mundo. I can say no, especially to things that will bring me far from God. So that's what fasting does. Pinatitibay nito yung ating pagpapasya, yung ating kalooban na hindi tayo maging alipin ng kahinaan, mga pangangailangan ng ating katawan. O pangalawa, yung paglilimos, so almsgiving. Okay? So ito naman, tinutugunan dito yung kahinaan natin, yung kahinaan ng ating emosyon. Na yung tendency ng ating emosyon ay magkamkam, to selfishness. Gusto magkaroon ng kapangyarihan, gusto maging sikat, gusto magkaroon ng maraming kayamanan, ng iba't ibang uri ng yaman dito sa mundo. Pero kapag ginagawa natin ang pag-aayuno, kapag tayo marunong magbahagi sa ating kapwa, tayo tinuturuan ito na mamuhay ng hindi lamang para sa ating sarili. Na kung anong meron tayo, kung anong pinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi lang yun para sa atin. No? Kung hindi ito'y upang ibahagi natin sa iba.
So, almsgiving strengthens us emotionally. No, yung that tendency na meron tayo na para sa akin lang ito, gusto kong magkaganito, gusto kong maging ganito para sa sarili kong kapakanan. No? At pangatlo ay yung the observance of prayer. Na sa panahong ito ng Kwaresma, iniimbitahan tayo ng simbahan na mas palalimin at mas limitan natin yung ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. No? Kasi yung pagdarasal natin ay pagtitiwala natin sa Diyos. So it responds, no, sometimes to our psycho-spiritual weakness na pagdudahan ang Panginoon, ang kanyang presensya, ang kabutihan niya sa ating buhay. So kapag tayo nagdarasal, tayo ay pakilala sa atin ay ating Ama. No? So sana mga kapatid, no, sa ating patuloy na paglalakbay dito sa panahon ng Kwaresma, palalimin natin, no, itong ating yung mga kasanayan na kung saan tayo ay iniimbitahan ng simbahan na gawin natin. Okay? At merong tatlong bagay, no, akala nyo tapos na, no? May tatlong bagay na konkretong paraan paano natin maiiwasan ang tukso. Okay? Yung pang-aakit ng kalaban, no? Tatlong letter C, no? Mabilis lang, gusto kong ipabaon sa inyo. Nauna ay yung choices natin, no? Yung pagpili natin. Na itong panahon ng Kwaresma, hindi lamang ito yung more of, you give up something for Lent, no, na umiiwas ka sa mga bagay na magdadala sa iyo sa kasalanan, o kaya umiiwas ka yung mga bagay na masyado kang naging attached na, bahagi yon. No? Pero the greater point is we choose to do good. Na sa panahong ito ay mas pagsumikapan natin na ma-develop sa atin yung different kind of virtues, na makagawa tayo ng mas maraming kabutihan. Important is we do something, being active in doing good, in developing virtues in our life, na mas maging katulad at kamukha tayo ng ating Panginoon sa ating mga pagkilos, sa ating mga gawa. At pangalawang paraan, or pangalawang letter C para maiwasan natin ang tukso ng kalaban, yung contentment. No, kapag tayo kontento sa buhay, sa mga bagay na meron tayo, no, hindi tayo maghahangad na kamtan pa yung mga bagay na hindi naman para sa atin. Kasi kung wala tayong kakontentuhan sa ating buhay, madali tayong mabibihag ng kalaban. No? So parang yung kwento ng isang aso. Yung isang aso may tangay-tangay na buto. At nung dumaan siya sa tulay, no, sa ilalim meron tubig, nung nakita niya yung imahin niya doon sa tubig, pero hindi niya kilala na imahin niya yun. So nakita niya, aso din, no, may tangay-tangay na buto. So yung aso, may yung nakita niya, so gusto niyang kunin yung buto noong aso, yung nanaan doon sa tubig, na siya naman yon. So yung ginawa ng aso, kinahulan niya yung anino niya. O pagkahul niya, anong nangyari? Unang kahol, nahulog yung kagat-kagat niyang buto. So nawalan pa siya. Okay, so ganoon ang nangyayari kapag wala tayong kakontentuhan. Kung ano yung meron tayo, nawawala pa sa atin, no? O meron ka ng partner, meron ka ng pamilya, no? Hindi ka pa nakontento sa isang kapartner, humanap ka pa ng iba. O nagkabukingan, nasira ang pamilya mo, nawala pa yung pamilya mo, di ba? Meron ka ng pera, hindi ka pa nakontento sa pera mo, gusto mong pamaramihin, nagsugal ka. O natalo ka sa sugal. Yung pera na meron ka, nawala pa. No? So ganun ang nangyayari, no, kapag wala tayong kakontentuhan sa buhay. Yung mga bagay na meron tayo, nawawala pa sa atin. So tingnan natin, no, at ipagpasalamat at maging masaya tayo. Doon tayo magsimadali, ipagpasalamat guys sa tukso ng kalaban. No, at pangatlong letter C ay connection. No, dapat connected tayo. No, hindi natin kaya mag-isa ang diablo. Mas matalino siya sa atin. So, ibig sabihin yan, una sa lahat, connected tayo kay Lord. Okay? Sa Kanya tayo humihingi ng lakas, ng paggabay, no? Upang tayo ilayo sa kapahamakan, sa masama, kung paano natin iiwasan ang tukso, lalabanan ang tukso. Kaya yun sinasabi sa ikalawang pagbasa, napakalapit ng salita sa atin. At ano yung salitang yun? Yung presensya ng Panginoon. So, stay connected to the Lord, especially through prayer. At dito din papasok yung halaga ng ating mga kaibigan, gumagabay sa atin, komunidad natin, pananampalataya, no, na siyang minsan magko-correct sa atin, gagabayan tayo. Kasi kung tayo lang mag-isa, naku, delikado yan. Talagang tayo ay
mahuhulog sa bitag ng kalaban. Kaya napakahalaga, connected tayo. Connected tayo sa ating mga mabubuting kaibigan, sa kapanalig natin, kapananampalataya natin, at higit sa lahat, connected tayo sa Diyos. Okay? So yung tatlong letter C na yon, no? Choice, choose to do good, no? Pangalawa, contentment, no? Makontento tayo. Ipagpasalamat natin yung mga biyaya na meron tayo. Pangatlo, connected. No, stay connected to others. Stay connected to the Lord. No? At yun yung ating patuloy na hilingin na grasya sa Panginoon na sa pagpapatuloy ng paglalakbay natin sa panahon, sa banal na panahon na ito ng Kwaresma, nawa tayo ay maging matibay sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng panunukso sa atin ng ating kaaway, at tayo patuloy na lumago ng mas malalim na ugnayan natin sa Diyos at sa ating kapwa.